Sa mga panahong ito, ang ating kapaligiran ay unti-unti nang nasisira dahil sa ating katarantaduhan. Maraming namamatay ng mga natural calamities kagaya ng mga flash floods, landslide, tsunamis, baha dulot ng bagyo, at mga iba pang trahedya dulot ng kalikasan. Hindi sana tayo nakakaranas ng ganitong mga pangyayari kung hindi lamang tayo umabuso sa biyayang binigay ng Diyos sa atin. Ang mga nagpapatayo ng mga gusali at establishmento ang dahilan kung bakit kinakalbo ang mga bundok. Kinakailangan kasi nila ng mga magandang lugar para magpatayo ng mga gusali at mga iba pang establishmento. Ang mga troso din na pinuputol ng mga tao ay ginagawang materyales sa pagpapatayo sa mga bahay at mga paggawa ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Hindi natin naisip na kung gagawa tayo ng mga bahay, kapakanan at buhay ang kapalit kung naghihiganti ang kalikasan. Ang mga tahanan ng mga isda ay unti-unti na rin nasisira dahil sa illegal na pamamaraan ng mga pangingisda. Gumagamit kasi sila ng mga dinamita sa paghuhuli. Sa paggamit nila ng dinamita, nasisira ang mga coral reefs na naging tirahan ng mga isda. Kapag wala ng mga coral reefs, hindi na makokontrol ng mga bato ang paglakas ng mga alon, at kapag lumakas na ang alon, nagiging sanhi ito ng mga tidal waves o humahantong din ito sa tsunami. Kapag gumamit tayo ng mga dinamita sa paghuli ng isda, humahalo ang nakamamatay na kemikal sa mga patay sa katawan ng mga isda. Ang sinumang makakakain ng mga isdang iyon ay pwedeng humantong sa food poisoning o sanhi ito ng pagkamatay. Maraming mga programa ang ating gobyerno sa pangangalaga ng ating kalikasan. Isa na rito ang batas ng nagbabawal magputol ng kahoy ng walang permiso sa Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Kung magputol man tayo ng kahoy, dapat nating palitan ito at palakihin para mapalitan ang punong naputol. Naglunsad din sila ng tree planting program upang hikayatin ang tao na magtanim ng mga halaman. Isa din sa batas na nilagdaan ng ating Pangulo ay ang pagbabawal ng paggamit ng dinamita sa panghuli ng mga isda. Sa pagsisimula ng programang Save Our Coral Reefs, gumawa sila ng mga artificial na coral reefs upang palitan ang mga nasirang coral reefs. Nakakatulong ang mga programang ito sa pangangalaga ng ating kalikasan, ngunit may mga tao pa ring lumalabag sa mga batas na ito. Sinisisi natin ang mga kasalanan sa ating gobyerno, pero tayong mga mamamayan ang talagang matigas ang ulo. Sinisira pa rin natin ang kalikasan na biyaya ng nanggaling sa may kapal. Dapat tayong mga tao, dapat nating mapahalaga sa mga biyayang binibigay ng Diyos. Hindi dapat tayo mapang-abuso sa mga biyayang ito.